siyang Rodrigo Roa Duterte. Pinakawalan lang isa sa 20 Pinoy na inaresto sa Qatar matapos mag-rally doon bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa The Hague, Netherlands, 3 araw nang ipinagdiriwang ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang kanyang kaarawan. Live mula sa The Hague, nakatutok si Mariz Zumali. Mariz. Ivan, tuloy-tuloy nga ang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa harapan ng Scheveningen Prison. Makikita nyo sa aking likuran, may mga mangilan-ngilan na lamang ng mga taga-suporta, pero dumarating pa rin sila dito sa harapan ng detention facility para makiisa sa dating Pangulo. Muling pinuno ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang harapan ng Scheveningen Prison para ipagdiwang pa rin ang kanyang kaarawan. Dumating muli sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. May grupo naman nagmarcha habang ang iba nag-motorcade mula International Criminal Court papunta sa Philippine Embassy at International Gay Monument. Samantala, pinakawalan na ng Qatar Police ang isa sa 20 Pilipino na naaresto matapos magtipon-tipon noong Biyernes bilang suporta sa dating Pangulo. Napayagan na makausap sila kasi ang political rallies, 3 years imprisonment yan, no? Kung magkakaroon ng charges laban sa kanila at imbis na pakawalan, nabibigyan natin ng abogado. Nagpaalala rin ang DFA sa mga Pilipino roon na sundin ang batas sa Qatar kung saan bawal ang lahat ng klase ng political rally. Nang tanungin si Attorney Harry Roque tungkol dito, we're appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. Ivan, dahil nga of course may mga pagtitipon ay panay o regular yung pagpunta rito ng Dutch Police para siguruhin ang kaayusan ng pagtitipong ito. At dahil naman na linggo ngayon o Sunday, Family Day, ay inasahan ang muling pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama dito sa detention facility. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Mariz Zumali.